Siya ang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anak, at siya ang naging tao, Diyos Espiritu Santo, Ama Adan. At kinikilala ko din po ang nilikha ni Amang Adan, siya si Ina Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama, Amang Martiniano Managelo Damagan Talosig, na siya po ang demonstra ng King of all King. At kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, na siya ang personal ng lupa at siya ang demonstra ng Queen of all Queen. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Espiritu Santa, Hari at Reyna na ating pinagmula, na sila ang pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan, na sila din ang pagmumula ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko din po ang at pinapasalamatan ng dalawang pag-ibig na aking pinagmula ng aking ama Prinsipe Dalmasio Vilma at ang aking ina Prinsesa Vilma Dalmasio, sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay ng katuruan, isang Diyos langit lupa daan, yung mga nauna at yung kasalukuyan, katlahit sa ating lahat, at sa lahat po ng mga kapatid ko na nanonood sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live. God light sa ating lahat. At please like and share po tayo mga kapatid ko, para sa ganon, mamaya. Ako si Prinsesa Alma na narito sa Motherland Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Dito kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa po God light at pinagdaydayaw ko 1 minute and 45 seconds. Adin baga dalaan kanya nga panahon ko, inyawa dala nga panahon ko 3 minutes. Pagkatapos 3 minutes na dyan, kaya tayo pinagdaydayaw ko 1 minute and 45 seconds kabsat. Yan nga pwede may magagaya kabsat. So anyway, na-consume ko lang is 2 minutes kasi talagang apurado sila. At dito tayo agad-agiti agbubuya, mga nanonood sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live. God light sa ating lahat. Please like and share para sa ganun marami tayo na makaalam ng katotohanan. At syempre, mga kapatid ko, para naman ito yung invitation ko, kasi sabi nga nila, hindi daw ako nag-iimbita, but now, bakit ako nag-aanyaya ngayon? Kasi unang-una muna, iniimbita ko lahat ng mga kapatid na dumalo po sa amin pong selebrasyon ng karawan ng Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, and the celebration po ng 13th anniversary din po namin. Double celebration yan, at 13th anniversary po namin ng una na paglipat namin ng umungan dito sa taluktok ng bundok. Taluktok ng bundok ng 3 ime, nakatanaw sa mga palayan, mga kapatid ko. Ito po yung sa August 24, yung August 24, 2013, mga kapatid ko, yan po yung unang selebrasyon po namin na po Saturday, actually, na selebrasyon ng aming umungan. At yung pag-umung na namin dito, nagsimula na, then, syempre, we never go down, we never go back, kasi wala naman na kami talagang pabalikan sa baba. Okay, so, kaya nga sabi ko, sang baba dyan o sa baba? Sang baba dyan, sa baba lang. Pagka pumunta kayo rito, malalaman nyo kung saan baba na dati kaming nag-uumong. Then, noong August 24, 2013, lumipat na kami dito at hanggang sa August 24, 2026, sa Lunes, 13th years anniversary na namin dito. So, kaya nasabi ko sa inyong mga bagay na kung bakit may mga punto na ako sinasabi ko lang talaga, bakit mayroong special na selebrasyon ngayon sa Lunes. Kasi po, yan po ay selebrasyon ng anniversary po namin ng pag-umung na namin dito, and then 30th anniversary na namin at saka birthday ng Inay Conchita. At isa pang sasabihin ko sa inyo, kaya ko kayong inaanyayahan, even though maraming nagsabi sa akin doon sa Saranyag, sa mga inimbita ko, ang sinabi nila, mga kapatid ko, na pupunta daw muna sila ng sa Laguna ng Banahaw, kasi meron silang Mount Banahaw sila pupunta. Kaya may nagsabi na
Eh sayang kasi nandun pa kami sa Mount Banahaw yung mga araw na yan. So kaya nga sabi ko nga, everything seems to be na hindi naman accidentally, pero almost na natataon lahat. Na natataon sa mga bagay-bagay na ganyang bagay. Bakit natataon? Or hindi natataon, kundi talagang parte niya. Kasi August 24 nga talaga ang bakit ang sabi ng ina, ang sabi ng iba noong, bakit August 24 inay? Kasi yun ang gusto. Bakit 24? Bakit August? Kasi yun ang gusto, sabi niya. So ang tanong ngayon, yun ang gusto, sinong may gusto? Ang may gusto po, sabi niya, ang ama. Yun ang sabi ng Inay Conchita. Bakit August 24? Mga kapatid ko. Kasi mga kapatid ko, sabi ng Inay Conchita, 24. Sabi niya, kulang yan ng 3. Should be 27. Pero, masapol ngamin nga tayo timang punong jaya. Tapsat. At tayo 24, actually, 27, pan nakabalin nga, takada tayo. Noong ati celebration, August 24. So, 24 lang, at ati masapol. Kay matlaan, dito parte matlaan, hindi palawag, maguray kayo, kaya di imbitasyon ko, na makamalipata. Imbitasyon ko kabsat na umay kayo makipag-training ka na kami, tamay sa kayo, baling nga opisyal. Tangamin, tinan mo mga samahan, maraming mga samahan ang nag-iimbita at sila ay nag-uusap-usap. Kung paano ang mga bagay, siyempre karaman ti kastoy, kabsat. Pera. Ayaw nilang tanggapin, pero ganun talaga. Kasi ayon sa narinig ko, magbibigay daw ng pondo ang presidente. Pero sa inyo, ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi yung pondo galing sa presidente, kundi mismo pondo galing sa Diyos. Kasi ang sabi ni Ama Martiniano, kabsat, Martiniano Managero Damagan Talosi, dahil ito ko na nakasursulo, kuna ni Ama idi, sursulo may mesa ng Diyos langit dagadaan, sa dino ayat na jay. Kaya tingnan natin, ano? Hindi ko na ni Ama Martiniano, kadakkilan nga pundo, intero sa ngalubungan, buong mundo. Dahil ito yung nasursulo. Tangamin, dahil ito sarita ni, ipinagpasat, iti saritaan ni Apo Lianto. Loreto Lianto. Iti napaan, iti may nga tao nga, very famous ato yung nalipatak matan. Iti kurana, kaya tayo iti nga, ti sarita na lang tayo nga tao iti, picturan tala ang tibuo nga promise lang. Picturan da tibuo nga promise lang, then kurana maisurat am amin nga adayjay. And then picture ni Ama Martiniano, hata pagpirma ang tayo adayjayan. Di kurana, mapicturan lang na di lugar. And then, kapsat, mapagpirma ang aming adayjay, takay na sa uwin adayjay, yeah. And then picture ni Ama Martiniano, surat na agad natin picture na. Di ko na atong atulong, aga po di gobyerno, aga po Malacanang, diretso sa rita. No, manya ti ko na ni Ama Martiniano, hanggang dagita ti masapol, kunana. Ta, kunana, among kadi Loreto, malay ti nasansuro, kunana, so kadakilang pondo sa kalibungan. Hanggang pondo ti Pilipinas, pondo sa kalibungan ti sarita na ni Ama. Sarita ni Ama Martiniano dato. Kapsat. Iso dito nga pasat na nga punto sa ngalubungan kapsat. Kiti bagbagaan dalaang punto lang ito Malacanang lang. Kiti ko na ni Ama Martiniano. Pasat lang ti Pilipinas. Kiti ko na ni Ama. Ti akin pundo. Ti pagkapuanan ti pundo. Wano ti pundo iti pundo na ito nga sursuro. Kadakilan intero sa ngalubungan. Oh. Ayan, tatakilan ta. Sa linuod di pa kay payan di takapundo ko na na. Dahil ito salitaan tayo niya. Kadakilang nga pundo, kuna ni Ama, dahil ito susuro ti mapunduan. Kadakilang nga pundo. Tatabiro kita. Dahil nga pundo nga ron pagsangpatad na. Kasi kuna na. Kadakilang nga pundo, kadakilang ti pundo, dahil ito nga susuro. Awan yung pagana nga lugar, aya. Awan yung pagana nga tao. Nung ti kuna na, di kadakilang ti pondo na, dahil ito'y sursuro. Okay. Anya ti sursuro, nga mapunduan, kinadaan pundo na. Iso siya sursuro, may mesa nga Diyos langit, dagadan. Karunahan ti amin nga nagbasol, tinagapuanan. Sa dinong marot itata, ti ayan na data na sursuro. At dito'y motherland,
Second Jerusalem, Barangay San Manuel, naging yan Isabela. Ngam tayo ito'y grupo may kakabsat, Motherland, Promised Land. Kakabsat. Apay, Motherland, personal tibagi, Promised Land, personal tibiyag. You cannot live alone nga bagi ka lang. Hindi pwedeng katawan ka lang, wala kang buhay. Hindi naman pwedeng buhay ka lang, walang katawan. Kasi nga, pag katawan ka lang, walang buhay, madidecompose ang katawan. Pag buhay ka lang, walang katawan, hindi kita makikita. So, hindi ka makikita, mga kapatid ko. So, doon sa puntuan na yan, mga kapatid ko, kaya kailangan, biyak kang bagi. Kabsat, ama ken ina. Yun ang mga kailangan, kaya nga magkakaroon ng training para sa mga officer. Para kanya mo rin nga officer, magtataguyod po, mag-aayos po. Mga kapatid ko, hindi nang, kaya di ko nada ka, magpatadarda ka no ti dibino gobyerno. Haan kabsat. Dito'y sursuro, dito'y magbaka na kayo, abay nga ato'y pagkamakit training officer. At dahil kabsat, at inihan na namin mawatan sinasabi nila dibino gobyerno. Kaya nga sabi ko, ang dibino, kailanman hindi maggugobyerno yan. Hindi maggugobyerno ang dibino. Kasi ang dibino or divine sa English is God. Ang Diyos ni kailanman hindi maggugobyerno yan. Si Amang Adan, hindi siya naggobyerno. Ano ba ibig sabihin ng gobyerno? Ito, government of people. May presidente si Bongbong Marcos. Sa Amerika si Donald Trump. Mga kapatid ko, yun ang gobyerno. Pero, kaya nga ini-insist nila, ginagaya nila na divino gobyerno. Pero no. Kasi gobyerno is actually, government is the people. Kung ang gobyerno, kung ang divino ay maggogobyerno, tao ulit ti masurok. Tao ulit ti masurok. So, anong mangyayari? Or anong arot ang... Hindi naman kilala kasi So, yung God. ang divine, the kingdom of divine, the divine, kabsat, yung divinity, yun ang maghahari. Not only to the land, but to the people. Panunod ka ni puso. Iso dadi ti agari, at ang pagkadibino, ang maghahari sa isip at puso natin. Upang the body will reflect yung pagkadibino niya. Kasi nasa atin na yung divine mga kapatid ko. But then, hindi kasi natin na show off, na ipapakita. Why? Because we actually doesn't know yung divinity sa atin. Ulitin ko. Divinity is God. Divine is God. Anya nga rin tayo nga Diyos nga divine nga daka na tayo. So, gibiyag. So, the divine, the divinity is actually within us na nasa atin na. Ngunit bakit hindi natin na ipapakita? Kasi hindi naman natin alam. Tingnan mo yung mga salibaluan. Ang sabi is ganito, kailangan alamin mo ang mahal na sarili. Paano malalaman ang usapan doon ng mahal na sarili, mga kapatid ko? Yung, ano ba yun, yung kamay, yung tiyan, yung puwet, hindi yung, kasi yung kamay, yung tiyan, yung puwet, yung isip, katawan pa din yan. At ang katawan na yan, mga kapatid ko, ay masisira without life. Iti problema, handa mo ibiyag. So, kasano nga rutata nga maghahari yung divine sa sarili nila without knowing the life. So, sarita kayo ni question ko, ilang taon na po kayo? Ang sabi niya sa akin, 68 na. Matanda na daw siya. Ang tanong ko, paano po kayo umabot sa edad na 68? So, marami na siyang sinabi na reason kung paano. So, isa sa mga bagay, syempre, take care the body, put in something,
Pero, ang sagot ko kaiba. Umabot ka ng 68 dahil may buhay ka. Dahil pag linisan ka na ng buhay mo sa edad na 50, hindi mo na aabuti ng 68. Diba? Yun ay napakasimpleng tanong, kaya sabi, napakasimple ng tanong mo at nakakangiti. Pero ang tanong, bakit napakasimple ng mga tanong mo, hindi natin kayang sagutin? Kasi, masyado natin actually minamaliit yung tanong. But deeply, or honestly speaking, ang napakasimpleng tanong, hindi natin alam ang sagot. Dito nagsisimula sa katuruan ni Isang Diyos Langit Lupadan ng mga tanong, napakasisimple. Ngunit deeply, within our heart at sa isip natin, hindi natin alam ang sagot. Or we know such as things, we know answers, pero hindi ito tumpak. Kaya nga sabi ko, ang dami nilang alam. Isang usapan namin yesterday, si Ma'am Salva sabi, napakatalinong tao. Nag-graduate na, nag-doctorate ulit, at binayaran mismo ng mismong eskwelahan ng nagpaaral sa kanya kasi gusto nila siya mismo magturo ulit doon. At the age of 40, ano sabi niya, 48 yata din. At the age of 48, nawala ang buhay niya. Napakabata niya. Mga kapatid ko. Napakabata niya nang nawala. Napakatalino na tao, so wasted. Kasi nawala siya. At the age of 48. Imagine mo yan. So, even though sabihin mo, you take care of yourself. Mga kapatid ko, kung hindi mo siya kilala at iniwang ka niya, iniwang ka ng buhay mo, hindi na madadagdagan yung edad mo, kaya nga may mga salita sila eh. Mga kapatid ko, if I'm not mistaken, Princess Diana, nasa 40s din yan nung namatay siya. Sabi nila, yun ang isang perfect perfect na paliwanag daw ng forever young. Kasi tignan mo, bakit makakaabot pa ba siya ng 70? Hindi na, kasi patay na siya eh. So forever, 48 siya. Or 42 siya nung namatay siya. Yun na lang yung edad na, whatever you say, wala kang magiging, nung edad niya na ganito, nag-celebrate siya ng birthday. Hindi na siya nag-celebrate kasi hanggang 42 lamang siya. Even ang mga sikat si Elvis Presley, line of 4 din siya nung namatay. Maging si Michael Jackson, line of 4 din siya nung namatay. Tumanda pa sila? Hindi na. Umabot ng 60? Hindi na. Bakit? Patay na eh. Ganun kasimple. Mga kapatid ko. Umabot man, pero wala rin. Oh. Umabot yung edad. Kasi kung titignan mo, yung umabot yung buhay. Kasi yung buhay, mga kapatid ko, actually, very old na yung buhay. Alaala na lang. Pero, yung katawan niya, Wala na. wala na. Sabi siya, even though na mag-iyakan sila mag-celebrate ang birthday niya every time, what else? Wala magagawa. Alala. Oh, di ba? So, ano yun? Rest in peace, in memory. Di ba? In memory na lang. So, ito Kabsat, kaya nga sabi ko sa inyo, bakit kailangan na ngayon, bakit sinasabi na ngayon? Tingnan mo ha, nagbubuo ulit sila. And then the region 2 is actually the pinaka-main nito. Mga kapatid. So, ito'y kanya tayo, ito'y isuwi ko ng karodan, matagal na panahon na wala tayong usapan ng mga ganyang bagay. Pilipinas, Bayang Banal. Oh, ang salita, Pilipinas Bayang Banal. Yung pa lamang salita eh, bakit Pilipinas? Bakit Pilipinas? Kasi Bayang Banal daw. Oh, bakit ang Japan? Banal naman. Ano ba yun? Ano ba tawag dito? Discipline country pa yan. Very disciplinarian country. At in the whole Asia, or in the whole world, ang Japanese is one of the oldest people in the world. Yes. Bakit oldest? Kasi mas marami silang mga sinterian. Mas marami silang mga sinterian, hindi lang sa 10. Ano yung sinterian? Mga Japanese na 100 plus na ang edad. Mga buhay pa.
nag-yoga pa. O, ano pa? Nagsusumba pa. Kasi routine na nila yun eh. Nagsusumba sila. Kapsa. So, kaya nga sabi nga, bakit Pilipinas? Mga kapatid, marami pa rin yung mga salita, mga question na ganyan. Kaya nga sabi ko nga, hindi pa dumating yung exact na question, na mga kaalaman. Bakit Pilipinas? Ang sabi ng Ama Martiniano, kaya nga, ito yung isa sa mga punto na, ano ba tawag dito? Produsan kasi. Mayroon pang isa. Sa Delfin Albano, nung pumuroon kami, mga kapatid ko, isang kapatid,